Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon, nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helikopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok. Yung isa pang gabinete, si Sap, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Ito, magtitig 100 piso ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helikopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Aimee, sabi niya, mali kayong lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo, lahat ng Pilipino matutuwa. Pala may tuturo eh. I love you! Magandang tanghali po sa inyo lahat. At unang-una, maraming salamat kay Ginoong Lester Olalia sa kanyang napakagandang pagpapakilala. Hindi ko lang alam kung pinupuri niya ako o niyayari niya ako kasi doon sa kanyang pagpapakilala, binilang ko 5 beses niyang sinabi yung maliit, yung word na maliit. Aray ko. Bago meron pang down to earth. Oh. Hindi ko alam kung sinasadya eh. Anyway, alam niyo po, just to be very brief because I know we're all looking forward to hearing dito sa ating batang-batang magiging Bulacan chairman, si Ginoong Jad Racal. Ang nais ko lang itanong sa kanya, ready ka na ba, Sir Jad? Sapagkat alam mo, dito sa mga panahong ito, kapag ikaw ay nagiging kritiko ng gobyerno kung ano-anong kaso ang isinasampa sa iyo, nagiging libelous ka, nagiging seditious ka, katulad namin ni Jimmy Bondoc. May kaso na naman kami bago, a few days ago, inciting to sedition. Sabi ko, kung inciting to seduction, baka maniwala pa sila eh. Pero inciting to sedition, mahirap yan. Oo, kita nyo naman ang nangyari kay Leandro Leviste. Naging kritiko lang ng gobyerno, pinatawa na ng multang 24 billion. Iimbestigahan pa ng ombudsman. So, napakahirap po. These are dangerous times for the political opposition. Sapagkat ibang klase po talaga itong pamahalang ito. Sapagkat they're now in a panic mode. They're circling the wagons, so to speak. Sapagkat nakikita po nila ang katapusan ay malapit na. Alam niyo po, ang gusto ko rito sa PDP, I was never a member of any other party except for the Nationalista Party. At pareho rin po ang plataforma. Federalism. Yan ang isang nagustuhan ko sa PDP. Ang isa pang nagustuhan ko ay yung consultative democracy na nasa plataforma nila, na walang nagdidikta, kinokonsulta lahat. Naalala ko tuloy yung storya, ewan ko kung totoo ito, tungkol sa consultation. Meron daw isang trip si Pangulong Marcos Jr. out of town. So, nandun sila sa isang helicopter. Nung pababa na sila, nakita nila maraming tao, inaabangan si Pangulong Marcos Jr. Sabi may mga kasama siya, yung mga miyembro ng gabinete niya. Kasama doon si Larry Gadon, nandun sa helicopter. Sabi ni Larry Gadon, Mr. President, meron akong 1,000 pesos dito. Ihagis kaya natin sa bintana. Yung makakapulot noon, may isang magiging masayang Pilipino ngayong hapon na ito. Sabi ni Larry Gadon. Sabi ni Ralph Recto, mali ka, Larry. Ito, 2,500 piso. Ihulog natin sa helikopter. 2 Pilipino ang matutuwa. O, di ba? Hindi lang isa, 2. Pumasok.
Yung isa pang gabinete, si Sap, si Anton Lagdameo. Mali kayo pareho. Ito, magtitig ₱100 ko rito. Hulog nyo natin sa bintana ng helicopter. 10 Pilipino ang matutuwa. O, mas marami. Pumasok si Aimee, sabi niya, mali kayong lahat eh. Yung kapatid ko, ihulog nyo, lahat ng Pilipino matutuwa. Yun ang consultative democracy. O konsulta kung sino mas maraming matutuwa. Kaya ako ay nagagalak talaga. Tawag din, attempted murder. Baka i-blatter tayo ni Claire Castro. Attorney Lagino, tayong lahat dito, accessories ako. Lahat ng tumawa daw. Sedition. Sabi ni John Vic Remulla. Parang sumigaw ng Marcos resign. Panibagong kaso na naman, attorney. Anyway, magtatapos na po ako because I want to give way to someone whom I truly admire. Sapagkat itong taong ito, batang-bata pa pero nasa puso na niya ang talagang paglilingkod sa bayan na sabi ko nga hindi madali ngayon. Alam nyo ito, I don't want to wax poetic pero naalala ko sa kanya yung sinabi ni Rizal sa kanyang ultimo adios. Yun sa 5th paragraph kung hindi ako nagkakamali. Nung sinabi ni Rizal, ito yung pangarap niya, this was the dying wish of Rizal. Nung sinabi niya, mis sueños cuando apenas muchacho adolescente, mis sueños cuando joven ya llena de vigor, fueron al verte un día del mar del oriente, secos los negros ojos, alta la tersa frente, sin seños, sin arrugas, sin manchas de rubor. Hindi nyo naintindihan, ano? Galing mo pala. Itatranslate ko. Sabi niya, the dream of my life, my ardent life's craving, is to see you one day, O pearl of the Orient seas, riding high with freedom blowing in thy breeze, without fear, without doubt, without any trace of shame. Ito mga ganitong tao ang magbubura ng kahihiyan na nararamdaman nating lahat pagka sinasabi natin ngayon, lalo na sa ibayong dagat, ako'y Pilipino, ibang tingin sa inyo natin ngayon eh. Napakasama ng tingin sa mga Pilipino ngayon, hindi katulad ng panahon ni Tatay Digong, na pag sinabi mong ako'y Pilipino, oh, President Duterte. Ngayon, ako'y Pilipino. Iba tingin talaga. So, I'm very happy to serve without any expectation of recompense, without any quid pro quo. Maglilingkod lang po tayo ng walang kapalit, katulad ni Jad Racal. Kaya without further ado, I would like to welcome to the fold Mr. Jad Racal. Palakpakan po natin. Nai-introduce ni Ginoong Lester Olalyang muli.